Goal mo ba na ma-promote sa trabaho? O siguro naranasan mo na mag-apply ng mas mataas na posisyon pero hindi ikaw ang napili. Sa halip, iba yung na-promote kahit ikaw ang pinakamagaling sa trabaho mo. Sadly, yun mismo ang rason kung bakit hindi ikaw ang nakuha. Magaling ka man sa trabaho mo pero leadership, communication at ibang skills ang hanap ng leadership nyo. Hindi sapat na magaling ka lang sa trabaho mo ngayon. Para umangat, kailangan ipakita mo na handa ka na sa next level. Sa video na to, isi-share ko ang mga sikreto para makuha mo yung promotion na matagal mo nang inaasam at yung mga dapat iwasan. Matututunan mo kung paano makita ang tamang timing at paano makipag-usap ng epektibo sa mga boss. Kaya tara na, simulan na natin. Ito ang mga ugaling promotable. Una, i-meet ang deadlines at makipag-communicate. Para makakuha ng promotion, mahalaga na magaling ka sa kasalukuyan mong trabaho at ipakita mo yung mga skills na kailangan sa mas mataas na posisyon. Kasama dito ang pag-meet ng mga deadlines na kahit hindi masyadong napapansin, sobrang importante ito para sa flow ng trabaho sa company. Ang effective na communication, isa pa yan. Dapat on time at tama, kahit verbal, written o non-verbal pa yan. Sa number 7, magbibigay ako ng iba pang detalye tungkol sa communication kaya antabayanan ito. At lastly, dapat naintindihan mo kung paano nakakatulong yung role mo sa mas malaking goals ng company at aktibo kang nagtatrabaho para dito. Ang mga competencies na to, vital yan para ipakita na ready ka na sa mas malalaking responsibilidad at kaya mo mag-succeed sa mas mataas na role. Pangalawa, maging on time, mag-connect ng totoo, tulungan ang iba na maging promotable. Para mag-stand out at maging promotable, mahalaga ang pagiging magalang at on time. Ang pagiging late sa trabaho, meeting o appointments, kahit 5 minuto lang, malaking bagay yan sa mga naghihintay. Kung sakaling malate, mag-text o mag-email ka agad para di sila maghintay ng matagal. Huwag kalimutan ang paggawa ng favors tulad ng pagtulong sa trabaho dahil nagpapakita ito ng goodwill. Tandaan, ang mga simpleng bagay na ito ay nakakatulong para maalala ka ng mga boss mo sa pagdating na promotion. Maging magalang, on time, at mabait sa lahat sa opisina anuman ang kanilang posisyon. Pangatlo, alamin kung kailan dapat mag-step up at mag-step down. Ang pag-alam kung kailan dapat mag-take charge at kailan dapat humingi ng tulong ay mahalaga para maging promotable. Hindi totoo na yung mga na-promote, hindi kailanman humingi ng tulong. Mahalaga na ipakita mo ang iyong initiative at alam mo rin kung kailan ka dapat magpatulong para makakuha ng iba't ibang perspective sa isang proyekto. Kung overwhelmed ka na o di kaya may pagkukulang sa kaalaman o pagkamali, yan ang mga senyales na kailangan mo ng tulong. Sa kabilang banda, ang pag-step up ay nangangahulugang pagkuha ng mga oportunidad na mas mataas sa iyong kasulukuyang role, gamit ang iyong mga talino at kakayahan at pag-focus sa mga proyektong may malaking halaga sa iyong boss, mga customer at sa buong organisasyon. Ang mga taong promotable alam kung paano at kailan gagawin ang pareho. Pang-apat, mag-develop at alagaan ang sarili mo sa labas ng opisina. Para maging deserving sa promotion, hindi lang trabaho ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang pagkakaroon ng work-life balance kasama ang self-development, hobbies at healthy lifestyle ay mahalaga rin. Ang mga skills na natutunan mo sa labas ng opisina ay nakakatulong din sa iyong professional growth. Halimbawa, ang pagbabasa tungkol sa business o leadership, pag-aaral ng bagong instrumento o pag-volunteer ay nagpapalawak ng iyong perspective at nagpapalakas ng iyong creativity. At the same time, ang panonood ng video na to ay makakatulong sa iyo sa iyong promotion. Kaya kung nagustuhan mo tong video so far, i-like ito at mag-subscribe sa channel. Ang pagiging healthy at energetic ay nagbibigay din ng magandang impresyon sa mga leaders. Kaya alagaan ang sarili mo, physically, mentally at emotionally para maging mas epektibong leader at mas malaki ang tsansa mo na ma-promote. Panglima, mag-tune in sa terminologies ng leadership.
Ang paggamit ng tamang terminologies ay susi sa iyong promotability. Ang iyong salita ay nagpapakita ng iyong kakayahan at kung paano ka makikita bilang isang leader. Sa pag-angat ng iyong language, mahalaga ang pagpili ng mga tamang salita at kung paano mo ito sasabihin. Ipakita ang iyong kaalaman sa industriya at kamalayan sa organisasyon sa iyong pag-uusap. Iwasan ang chismis at maging respetado at mabait. Kapag nagsalita, maging kumpiyansa at sincere. Gamitin ang malinaw at direktang language at magpakita ng tunay na interes sa pagbubuti ng iyong organisasyon. Ang pagiging authentic at ang pag-adjust ng iyong style base sa sitwasyon ay makakatulong sa iyong pagiging leader. Ang paggamit ng language ng leaders ay magpapakita na handa ka na para sa susunod na hakbang. Pang-anim, intindihin ang negosyo na pinasok mo. Kailangan mong mag-gets ang negosyo mo, hindi lang ang trabaho mo mismo para umangat ka sa career. Kasama dito ang pag-intindi sa market, sa financials ng company at sa mga customer. Kung proactive kang mag-aral, naiintindihan mo kung paano kumita ang company at alam mo ang mundo ng customer. Makakagawa ka ng matalinong desisyon, mag-i-improve ang performance mo at magdadagdagan ang halaga mo sa company. Ang ganitong klase ng pagkaintindi ay nagpapakita na proactive ka at nakikita mo ang bigger picture. Ito ang importanteng katangian para ma-promote. Pang-pito, komunikasyong nakakapang-promote. Makipag-communicate ng maayos para ma-promote. Magaling na communication, hindi lang yan basta-basta. Iba-iba yan depende sa sitwasyon, lalo na ngayon na ang daming nagtatrabaho remotely o internationally para sa mga nagtatrabaho naman sa BPO. Sa harap-harapan na usapan, eye contact ang the best para ipakita mo na engaged ka. Sa facial expressions, huwag masyadong seryoso na parang galit ka. Relax lang. Sa posture, straight lang at mag-lean in para ipakita na interesado ka. Sa phone, wala nga yung eye contact at body language pero pwede mo pa rin iparamdam na attentive ka sa pag-affirm sa tone nila at sa paggamit ng mga salitang yes at I see. Sa emails, mag-proofread ka muna bago isend para iwas typo. Mag-reply ka rin kahit short lang para alam nilang nabasa mo. At huwag mahaba, straight to the point lang. Kung may emotion sa email, mas maganda na kausapin ng kaopisina personally. Ang importante, maging maayos at klaro ka sa lahat ng communication mo. Kasi, yan ang magbibuild ng reputation mo. Handle it wisely, ika nga. Pang-walo, makipag-engage sa iyong mga kasama. Kung gusto mo maging promotable, kailangan mo matutunan kung paano mag-lead kahit hindi ikaw yung leader. Ang tawag dito ay leading from the middle. Una, alamin kung kailan dapat mag-lead. Huwag basta-basta mag-utos kung wala ka naman sa posisyon. Ang leading from the middle, ibig sabihin gumagawa ka pero hindi lang ikaw ang nagdidirekta. Imbis na mag-isa kang kumilos, mas maganda kung makakakuha ka ng tulong mula sa iba. Ipakita mo yung passion mo sa project para mahikayat mo rin silang mag-effort. Halimbawa, kung may project na kailangan bilisan, imbis na mag-utos, mas maganda kung mag-invite ka ng cooperation at magbigay ng personal touch. Sa ganitong paraan, mas engaged yung mga kasama mo at mas maganda yung kalalabasan ng trabaho. Gamitin mo yung pagkakataon na to para ipakita yung strengths mo, maging totoo ka, at mag-initiate ng mga bagay na may lasting impact. Pang-siyam, sa pakikipag-usap sa boss, maging maikli, strategic, at makatulong. Kung gusto mo mag-level up sa trabaho, dapat ma-impress mo ang boss mo. Kahit hindi sila ang may final say, malaki ang influence nila sa promotion mo. Kaya importante na maayos ang communication mo sa kanila. Dalawang bagay ang dapat mong maipakita sa boss mo. Una, ipakita mo na all-in ka. Dapat makita ng boss mo na naiintindihan mo ang goals ng company at na-align mo ang trabaho mo doon. Dapat makita niya na nagko-connect ka ng strategy at tactics. Ibig sabihin, alam mo ang daily tasks at ang mga challenges at tinitingnan mo ang future ng company nyo.
Kaya siguraduhin mo na nakakapag-usap ka sa boss mo tungkol sa kung paano nagbabago at lumalaki ang industry ninyo at kung paano ninyo ito magagamit. Pangalawa, dapat malaman ng boss mo na nandyan ka para sa kanila. Ano man ang posisyon o level mo, parte ng trabaho mo ang gawing successful ang boss mo. Malaki ang difference ng pagiging sipsip at pagiging helpful. Hindi mo kailangan alagaan ang personal na buhay nila, pero dapat handa kang tumulong sa mga bagay na magpapalaki sa success ng boss mo. Halimbawa, baka pwede mong i-review ang presentation nila bago ang big presentation o pag-usapan ng problema ng customer. Pang-10, gumawa ng magandang impression sa leadership team. Sa mga malalaking kumpanya, hindi mo palaging makakasalamuha ang mga senior leaders. Pero kung sakaling magkita kayo, gusto mong magpakita ng confidence at strategic thinking. Unang hakbang dito ay kilalanin sila. Kung makakasalubong mo ba ang CEO niyo sa kalye, makikilala mo ba siya? Sa mga malalaking kumpanya, madalas hindi. Pero wala namang dahilan para hindi mo sila makilala dahil nasa website ng kumpanya ang mga mukha nila. Hanapin mo sila at matutunan kung paano bigkasin ang pangalan nila ng tama. Kung makasalubong mo ang isang senior leader, tandaan mo ito. Una, maging normal. Madali lang mabigla at masabi ang maling bagay pero huminga ka lang. Malaki ito para sa iyo pero maliit na parte lang ito ng araw nila. Pangalawa, magpakilala ka. Hindi nila alam kung sino ka at baka nag-aalala sila na nakilala ka nila dati at nakalimutan ang pangalan mo. Kaya gawin mo itong madali para sa kanila. Pangatlo, huwag gawing tungkol sa iyo. Madalas kasi may mga taong lumalapit sa kanila at nagyayabang tungkol sa mga nagawa nila. Ayaw mong maging isa sa kanila, kaya magtanong ka o magbigay ng insightful na komento. At sa huling bagay, end on a positive note. Tandaan, naaalala ng mga tao ang una at huling sinabi mo. Kaya gusto mong umalis na may positibong naiwan. Dito sa video, natutunan mo na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Kahit iba ang magdesisyon kung makakakuha ka ng promotion, sa huli, ang iyong career ay bunga ng sarili mong mga desisyon, skills at pag-uugali. Hindi lang isang promotion ang magdidikta ng iyong career. Pwede kang magkaroon ng 5 hanggang 7 iba't ibang careers. Kaya ano man ang level mo ngayon, gamitin mo ang mga natutunan mo dito para magkaroon ng kumpiyansa at lumago. Harapin mo ang mga bagay na nagpapakaba sa'yo dahil doon ka talaga lalago. Maging intentional ka sa pagtakbo ng iyong career, sa oras mo, kalusugan, at kung paano mo gagamitin ang iyong buhay. Alam ko na deserving ka sa isang career na hindi lang financially rewarding pero nagpapasaya rin sa'yo at nagbibigay inspiration araw-araw.